Alex, okay, a lot of our listeners ngayon dito sa podcast, mga babae. Okay. And I'm sure may makaka-relate at makaka-relate sa'yo dito. Meron ka bang gustong sabihin dun sa mga tao na, I mean, may mga negative perception towards unmarried women? Yung mga parang hindi masyadong ano sa Yeah. love life. Parang Yeah. ganon. Well, kung negative yung tingin nila sa unmarried, parang takot kayo mag-isa. Malungkot naman, no? Sorry. I mean, kung yun yung dating sa inyo, pero kaming unmarried, masaya naman kami. Oo. Oo, hindi ko sasabihin mas masaya yung buhay ko sa buhay ng may asawa or ng may anak. Walang ganon. I'm sure napaka-fulfilling na trabaho ng maging ina, di ba? Pero hindi para pilitin mangyari yon or ma-feel na hindi ako parang binigyan ng gift, di ba? Na ganon. At No, ma-feel ko, I think, I really think it's a gift. Human. Hindi, I really think it's a gift. Yung pag-accept mo na na gusto mong maging nanay. Ah. Hindi yan I mean, of course, some people nabibigay na lang sa kanila and they don't want it, my heart goes out to them. Pero yung i-accept mo at gusto mong maging nanay, it's a gift. Yes, it's a blessing from the Lord talaga. Ganon. Nakalagay naman yan, children are a gift from God, di ba? Pero parang ang lungkot naman kung feeling mo dahil hindi ka nabigyan or hindi ka ganon, malungkot ang buhay mo. Parang, hindi ka lang, Hindi, yung parang doon lang nakabase, no? Hindi naman ako naniniwala doon. Totoong love makes the world go round, pero hindi rin naman ako naniniwala love lang ang sagot sa lahat, di ba? Hindi, love. Kasi pwede namang love makes the world go round at love ang sagot sa lahat. Paano kung love mo ay sarili mo? Yes. At saka parang hindi lang ang buhay ay pagkakaroon ng relasyon, pagpapakasal, pagkakaroon ng anak. Parang ang daming ibang klaseng life. Like, nagtrabaho, nag-travel, may tinayong community, binuhos niya yung life niya sa isang community. She changed the world in her own little way, special way. Parang, naman masasabing, napaka-unfulfilling naman ang life niya. Di ba? Yun nga, alam mo, na minsan I feel offended for people na yung ginaganon na parang hindi ka fulfilled dahil hindi ka nagkaroon ng anak. You know, my mom, sorry ma, I know you would probably be listening to this. Pero kasi we had a conversation years back at sinabi niya sa akin, mag-anak ka rin para fulfilled ka. Sabi ko, no, wait. Bakit kailangan kong magkaroon ng anak? Dahil ba tapos inunahan niya para may mag-alaga sa iyo pagtanda mo. So ini-impose mo ba sa akin na alagaan kita? Dahil pag tumanda ka, sabi niya, of course not. So, ba't ganon? Sabi ko sa kanya, ba't ganon? Bakit mo ko pipiliting magkaroon ng anak para mag-aalaga sa akin? Ikaw nga, hindi ka magpapaalaga sa akin eh. So, it's kind of weird, no? Yeah, pero ginagigets ko yung sinasabi niya, di ba? Parang pagtanda mo, syempre uma-outlive mo man yung lahat ng kaedad mo, meron ka pang young people na pwede kang alagaan just in case something happens to you. Naisip ko rin naman yung mga yan. Pero parang yun talaga yung reason. Hindi yun na nga eh, di ba? Anak, inanak lang kita kasi just in case. Oo. Or anak. Gusto ko nandyan ka lang. Or anak, huwag ka mag-aasawa hanggat hindi ako natitegi Oo, gano'n. Ginawa kita para sa akin. At para sa akin. Remember that. Diba?